Kasi di ba tusok ng tusok yan, mga tusok-tusok ko yan. Ilan doon. Tapos ang ginagawa ko kasi, ito pwede kong ituro sa inyo kung paano ginagawa. Ano ba, nagtatanim ako ng ganyan. Tinanim ko yan, isang ganito lang, di malaki na. Pag pencil size na, kumukuha ko ng 5 yan. Tapos, pencil ng taba. Apa po. Gaganitayin. Tapos, ito, yan, ginaganyan. So, di tataba siya. Tataba pa, nagiging 10 yung 5. Apa. Tsaka tumaba na. Pag yung tatlo, pag didikitin ko ulit, matabang puno ka agad. Hindi mo gano'ng katagal bago ako makapagpataba from this. Opo. Matabang puno na kaagad. Meron pa ako, pangalawa na yan na pinuse ko eh. Yung isa. Ito. Sa banyan lang yan nagagawa. Pag natapos na isipin mo, parang malaking puno ka agad. Opo. Yung iba nga po nilalagay sa bato eh, diba? Eh hindi. Nilalagay ng bato sa loob. Ay, pero hindi kasi mas Ganda. maganda yung wala na. Kape muna tayo, mamaya na tayo maya. Isa magkape rito kasi Lagay ko na yung ulam doon. Tagaytay. O, ilagay mo lang doon. Oh, sige. Isa dito lang tayo tapos diretso tayo. May mga kapamilya din po ako dyan sa Dito family mo ngayon? hindi po, mga pinsan ko po dito sa mga Olimpiada. Ah, Diyan sa silang parting sa baba po. tapos ito tingin mo, para yung taniman ko kahoy para madaling tumaba. Ito eh, Suriname cherry. Maganda yan, yung pag nabuo yan, yung kay Bobby Gopiao. Opo. Narinig mo ni Bobby Gopiao. Yung pinalitan kong presidente dati. Opo. Yung ganito niya, ganyan kataba oh. Tapos, Punong- siyempre matanda na yun eh. Tapos ang daming bunga na Punong-puno. naka-exhibit. Ang ganda. Tapos pati mga argaw. Tusok ko ng tusok. Kaya ang dami na oh. Na pag tumanda na siya, tapos na-develop ko na siya. Yan ang nagiging ginagawa kong forest. Kaya ang dami-dami po mga argaw doon. Yung sa mga nakakapit po sa bato. Hindi, ito, itong balete. Ito hindi to. Tatanong ko sa iba. Ito ginawa ko to, nakakapit sa bato. Pero ibang concept yan. Parang mataas yung bundok. Pag mataas ang bundok, siyempre yung puno hindi kasi laki ng ano, di ba? Opo. Maliliit Oo. para proportion. Ito tayo ang nagkakape. Ganito mga bisita ko minsan eh, nagkakape, umiikot dito. Ito mga Chinese holy. Ano lang ang tanim. Galing na rin po yan sa cuttings. Oo. Mga pinutol ko yan dito sa mga ganito, oh, yung plum. Yung mga to, pinutol ko, tanim. Ito kasi plant ang pag-develop nito. Ito pa ibang mga nakabato, mga hibiscus na malalaki. Ito, bluebell. Mahilig akong magbato. Kasi maganda tingnan ng puno pagka nakabato eh. Parang nasa natural na ano. Ikaw, ano ka ba? You're a priest? Seminarian pa lang po. Seminarian. Sa St. Augustine? Hindi po eh. Bagong ano pa yun eh. Eto dati nanalo na to ng maraming beses. Pero dati itong pulasik na to, weeping yan. Eh napagod na ako sa weeping. Iniba ko naman ang design. Eto nanalo na ito na maraming beses. Isipin mo katulad niya, akala mo patay ko. Yun din nga pong ano doon eh. Nasa kanto. Ano to eh, mulave na ginraf. So yan tinatawag na tulave, alam mo yon? Pag mulave, ginraf ng tugas, tulave. Ito
Ito itong banya na to, nanalo na rito sa national. Sige mo yan. Ayoko lang dalhin to doon dahil ang bigat-bigat eh. Masyado nang mabibigat yung mga puno ko. Di ba may nakita kang ganito doon? Opo, doon sa may... Yan, tatlo yan. Ito, yung isa yung pinakamalaki, tapos ito. Tapos ito yung... Ito ginawa ko to, nakatutok pa yung camera ng ABS-CBN sa akin, pwede labas sa rated K. Napanood ko. Yan, marami akong binabato. Kaya yung mga... Yung sinabi ko mga dinidevelop ko mga argaw, pag tinanim sa ganito, maganda na. Kasi pinaseho ko na eh. Yung mga Texas, yan. Tanim kami ng tanim sa bato. Wala kami makita ng mga Texas mo din. Tinatanim ko sa bato. Ito mga ano, mga materialis dito. Mga kambilog. Kambilog. May kambilog din ba sa inyo? Saan po? Sa Naga? Parang wala pa po ako na ano doon. Yung iba galing pa rin dito sa ano eh. Ito pag napapos to, super to. Hmm. Pinutugas na ganyan kalaki ang puno. Oh. Tapos maliit lang na pads to. Maliit na pads to. Tsaka isa lang pad sa likod. Parang lolo ng mga tugas. Ito, ano ba to? Ano to? Tumatsili. Ito, nag-destination na din to eh. Sa Maning Suro. Malawin Suro. Napalagay na to sa kalendaryo ng PBSI. Pambihira. Ha? Pambihira. Ito, pambilog din. Ang inaano ko nga, pag nag-lecture ako, kailangan kasi yung paano kaya mahal ang bonsai, kaya nasasabi kung gaano kaganda ang puno, yung proportion, yun ang pinaka-importante. Halimbawa, unang-unang sa proportion, alam ba, ito yung trunko. Kailangan yung sangan lalabas. Yung diameter nito, yung sangad nito, dapat mga 1/4, minimum 1/4 ng diameter of where it's coming from. Or at most 1/3. Pero pag nag 1/2 na nito, mali na siya kasi ang taba niya na. Masyado So na tapos po. may lalabas ditong secondary branch. Kailangan ko, anong taba nito? Yung lalabas naman dito, Yun din ano. 1/4 to 1/3 of where it's coming from. So, ganun siya. So pag tumaba po, putol agad. Oo. But at the same time, hanggat hindi tumataba to, hindi pinuputol. Kasi when you cut this, you're giving it the signal to stop growing. It will still grow. Tataba pa rin siya, kaya lang kung aabot ito ng halimbawa ng mga 1 year na lang para habulin to, magiging 2 years. So yung nagmamadali, actually tumatagal. Tapos isa pang sa proportion, yung height of the tree. Pero sa mga yamadori, hindi masyado yun eh. Pero lalo na yung mga from seeds, yung diameter ng base, ng trunk, ang dapat ng taas ng puno, ito, times 10 lang. Kaya minsan may makita ka, halimbawa, ang payat pero ang taas na gano'n, mali yun. Dapat nga, lalo ng mga yamadori, mahirap pa abutin ng times 10 dahil pinutol lang siya eh. So, times 6 pwede na. Diameter of the trunk, times 6. Yun, okay na yun. Katulad nito, ito mga times 6 lang yan. Pwede pa nga at worst times 5. Kung maganda naman yung puno, acceptable. Pero yung times 4, malabo na yun. Hindi na, sa judging,
matatalo na yun. Kasi ano na siya, para na siyang sumo. Pangit pagka sumo. Kaya isa pang ina-advise ko sa mga nag-hunting o kaya bibili ka materialis. Yung iba, bibili ang taba-taba na ganyan. Naku, ang sarap nito. Tapos wala pang mga abang. Tapos may tutubong mga gatingting. Yung gatingting na yun at yung taba nito, gaano katagal bago mo Palaki. palakihin to ng 1/4 ng diameter nito. O paano yun? Di ba? Wala na. In other words, sa akin, basura na yun. Huwag kayong bibili ng mga matatabang puno na walang abang. Kasi kung may abang yun, di ba, halimbawa, ito yung puno, mataba, pero may sanga siya na pinutol. So, okay yung proportion niya dahil pagka may tumubo na dun sa pinutulang sanga, madali nang humabol. Pero pag walang abang, ay nako, tapon yun. Sa pagja-judge, ang tinitignan pati yung yung ugat, yung ibari, kailangan talaga maganda. Kasi, yun ang nagde-define ng stability ng puno. Kapag halimbawa isipin mo yung puno, walang mga ugat-ugat yan, para bang tutumba. Opo. Eto, mali pa to kung tutuusin. Kasi sa taba nito, kailangan yan mga hanggang dito yan. Kaya ito, yung mga nandiyan yan, yung mga secondary branches, tertiary branches, yan, paaabutin ko pa dito yan. Humabol lang sa Oo. taba. Hindi, yung ang taba kasi nito, tapos halimbawa, ang liit ng puno, kailangan niya mga ganito yan. O isipin mo gano'ng katagal ko hahabulin yun. Ito pa, isang banyan to. Nung ito payat dito eh. Di ba ang banyan na fuse? Opo. Yung dalawang sanga na to, pinagdikit ko. O di mataba na rin siya. Mabilisan lang. Ito Texas. O ito pa isang laging nananalo. Paano naman, tignan mo naman ang puno kung gaano katanda o. Wala nang yun. Isa pa, paano ka magde-define ng front? Unang-una, di ba, dapat yung nakabaw sa'yo. Alam mo na yun, di ba? Kung halimbawa ang puno nakaganyan, ito ang front mo. Hindi pwedeng nandito na nasa, kasi para bang it's a respect to the owner, nakaganon siya. Kabaw. Kaya kailangan ganito. Pangalawa, kung pipili ka ng front, halimbawa ito ang front, kailangan lahat ng sanga nakikita. Hindi po pwedeng may sangang hindi nakikita. Yan, dito tingnan. Kahit dito, katanaw yung mga sanga. Nung una yan, halimbawa pag ginawa ko tong front, yun nakatago yun. No? Opo. Kaya kung dito, tanaw sa lahat. Parang ang ganda, very tempting na yung front ito dahil ang ganda tignan nito, yung karakter. Kita yung... Pero wrong. Dahil ayun, nakatago yun. Hindi kita. Yun pong namatay na yan. Ano po yun? Pantigi. Ano yun yun? Casualty na asphalt. Kasi yung sulfur, Opo. hindi kinaya. Nung nakaraang taon po yan. Oo. Sayang. Before the pandemic. So 2019. Yan, dyan na. Sa may MX3. Pero ibang setup nito dahil yung mga lamesa ko lahat andun eh. Halos lahat ng lamesa doon akin. Yung mga, yung mga lamesa na ganito, di ba na dami mo nakita ang ganito doon? All of those except 2, akin. Kaya yung mga nandito, nandyan yan. Ito, nandito yun. Pinadala ko muna doon. Kaya nakapatong muna yung mga ganyan dyan. Ito rin, gusto ko rin dalhin to dahil ito, nag-gold na rin to. Tingnan tugas na yan, oh. Isa pa. Kita mo mga puno ko malilinis. Opo. Pina-power spray. Power spray. Hindi lang toothbrush. Kasi, yung ibang nagbo-bonsai, sabihin nila,
nangingitim to, mukhang ang tanda na. Mm. Actually, sakit yun. Dahil aphids yun eh. Opo. Kaya kapag ka hindi maabot ng power spray, kinukut-kut pa namin yun. Tingnan mo to, lahat yan. Oh. Malilinis yung mga pumong ko, tinatanggalan talaga lahat. In fact, pati ang bluebell, ang hirap mag-defoliate ng bluebell, di ba matinik? O, patinig po. Kaya hindi ako nakakuha niya. Hindi, pag mag-defoliate ako ng power spray, pag tinamaan ng power spray, tanggal lahat yung dahon. O di na defoliate. Madaling matanggal. O ito yung Texas pa. Ito, nagtanim ako ng Texas ngayon. Mamaya balikan natin doon, hindi ko napakita yung bumakong Texas. Yung mga ini-air layer ko. Kaya marami akong Texas dahil ini-air layer ko lang. Ito, alam mo to kung ano to. Fukianti. Ito, Fukianti rin to. Kinalbo ko lang. Pagkalbo nito, ano eh, power spray din. Para mabilis. Tanggal lahat yung dahon niya. Lipad. Itong mga to, Japanese black pine. Yung pating medium po rito. Oh. Pumice. Oo, yung matanghito. Wala nang lupa yan. Ganito po pinakauna kong bonsai dati. Oo. I was 8 years old. Mahilig na talaga akong magkot-kot. Ito sa Vietnam to galing. Itong bluebell na tayo. Iba itong bluebell sa Vietnam. Kesa sa mga local na bluebell. Ito yung madahon niya bilog. Maganda po yung bulaklak niya eh. Ito itong Chinaman's hat na to. Pag nagbulaklak to, wala ka na makita ng dahon. Puro bulaklak siya. O tapos isa pa, di ba, I talked about proportion. Opo. I also talk about harmony. Halimbawa, isa sa example ng harmony. Ang bulaklak nito, ganyan. Tingnan mo, ang paso ko ganito. Na-enhance siya. Pag puro pula yan, tapos ito pula, ito extension lang to, baliwala yan eh. Ibig mo pag dinisplay mo siya, parang tumitingkad yung pagkapula nun dahil pati ito pula. Kapag mga flowering, usually ang ginagamit yung maarte yung paso. Paso. Minsan nga, glaze pa. Glaze pa. Ganun. Ang bonsai kasi may sex yan eh. Hindi siya totoong sex. Pero itsura niya, halimbawa mga bantige, macho yan eh. That's klase ng puno. So parang male. Ang mga flowering usually female. Kaya maarte rin yung Paso. paso. Ang ginagamit mo pong paso sa bantigi? Mga Pwedeng parang- oval, pwedeng mostly rectangle. Tingnan mo mga tugas ko, gano'n kadami yan. Yung Japanese black pine ko, ang dami rin. bantigi. Yung bantigi na yun, pinower spray ko, pakihila lang to. Huwag mo na ilak nila lang. Tapos muna tayo, tapos sa i-fly sa kitchen muna.